Magandang araw mga ka-entrep! Ako nga pala si Martian S. Espiritu, isang student entrepreneur taking Bachelor in Agricultural Entrepreneurship, major in Animal Production Technology, under College of Agriculture, Food, Environment, and Natural Resources in Cavite State University, Indang Main Campus. Narito ako ngayon upang ipresenta sa inyo ang aking mga karanasan pati na rin ang aking mga natutunan sa ilang buwan kong pagsasagawa ng aking Enterprise Development Project. Pero bago ang lahat, bakit nga ba hog fattening ang aking napili? Isang dahilan ay dahil naengganyo akong sumubok din mag-alaga ng baboy noong ipinakita sa akin ng pinsan ko ang kanyang baboyan. May kakilala din kami na may malaking farm at may ulbo din na willing ipahiram sa akin. At dahil dito ay hindi ko napoproblemahin ang kulungan, kaya ito na nga ang napili kong ikandak na EDP. Ang project na ito ay isang sole proprietorship type of agribusiness kung saan ako ang responsable sa pagpapakain, pagpapaligo at pagbebenta ng mga baboy. Isinagawa ko nga pala ang pag-aalaga ko ng baboy sa isang farm ng pagmamayari ni Atty. Gargoles sa Sitio Portugal, Tambo Malaki, Indang, Cavite. Ang aking pigpen ay mayroon ng nipple drinker, trapal at deposito ng mga dumi upang maiwasan ng masamang amoy. May harang din pala ito kasi masyado itong malaki para sa 4 na baboy. Ano naman ang objectives ng proyektong ito? First is to gain experience in hog fattening, particularly in backyard. Next is to gain profit through backyard hog fattening enterprise. And lastly, acquire necessary knowledge and experience to improve marketing skills. Dumako na tayo sa mga preparasyong aking ginawa bago dumating ang mga baboy. Ang pinakauna ko ngang ginawa ay linisin ang pig pen. Ito ay ginawa ko 2 weeks bago i-load ang mga baboy. Binmash ko ngang mabuti ang buong ulbo kasi matagal na itong hindi nagagamit at puno ito ng lumot. Ang gamit ko nga lang pala dito ay tubig at powdered soap. Pagkatapos kong brushin at banlawan ng pig pen ay binabaran ko na ito ng Zonrox for 2 weeks para tuluyan itong madisinfect. Sunod ko namang ginawa ay nag-canvas ng mga farms na pwede kong pagkunan ng mga baboy. Nakapunta nga kami sa 3 farm, sa Osorio, sa Alfonso at sa Bailen. After nga nito ay bumili na kami ng feeds para sa mga baboy. Noong February 24 nga ay pumunta na kaming Bailen para kunin ang aming mga biik. Pero, niload ko muna sa pigpen ng kaklase ko ang aking mga biik kasi hindi pa pwedeng pumasok sa farm ni attorney noong time na yon. Ang napili nga pala namin kunan ng baboy ay yung sa Bailen kasi nakita namin na masisigla ang mga biik nila. Nakuha namin ang mga baboy sa halagang 7,000 per head. Pagdating nga nila sa pigpen ay tinimbang namin sila through weight estimation kasi walang available na timbangan that time. Lumabas sa pagsukat namin sa isa kong baboy na 25 inches ang kanyang heart girth habang 30 inches naman ang kanyang body length. So 25 times 25 times 30 divide by 400 ay 46.875 divide sa 2.2 ay 21 kilograms. At ang naging average nga ng aking 4 na baboy ay 16 kilograms. After 1 week ay kinuha ko na rin ang mga biko para i-transfer sa sarili kong ulbo. Pagdating nga nila sa aking ulbo ay hindi ko muna sila pinakain kasi pagod at stressed pa sila sa kanilang biyahe. Dito naman tayo sa mga activities na ginawa ko sa buong duration ng EDP. 3 beses kong pinapakain ng aking mga baboy. At habang kumakain sila ay tsaka ako nililinisan ng kanilang ulbo para hindi nila ako guluhin. After ilang linggo ay pinapaliguan ko na din sila tuwing tanghali at sinasabay dito ang paglilinis ng kanilang ulbo para hindi ito pumutik. Every end ng feeding phase ay minimeasure ko ang timbang ng mga biik through weight estimation. After 1 month nga ay nag-average ang timbang nila ng 36 kilograms. After another 2 months naman ay mineasure ko ulit sila at nag-average ang kanilang timbang ng 73 kilograms. Kapag naman mag-shift sila from one feeds to another ay gumagamit ako ng gradual shifting for 4 days para hindi ma-stress ang mga baboy. Ang ratio ng gradual shifting ko ay 75-25 sa unang araw, then 50-50, then 25-75, and lastly 100% sa 4th day. Noong May 28, 93 days simula noong binili namin sila ay ibinenta ko na nga ang aking mga baboy. Sila ay tinimbang gamit ang hanging scale at sila nga ay nagkaroon ng average weight na 80.75 kilograms. Bago nga pala sila timbangin ay nagkasundo na kami ng buyer na ang mga baboy na may timbang na 75 kilograms pababa ay may kaltas na 3 kilograms.
Ang total weight nila ay 323 kilograms pero dahil tatlo sa baboy ko ay 75 and below ang timbang ay may kaltas itong 9 kilograms at 314 kilograms lamang ang binayaran. Benta ko ang mga baboy ko for 205 pesos per kilo live weight at nakakuha ako ng total revenue na 64,370 pesos. Maaga ko nga silang hinarvest dahil sa balita na bumababa na ang presyo ng baboy, kaya noong may kusa nang lumapit sa akin na buyer at medyo maganda pa ang alok na presyo ay tinanggap ko na nga ito. Ang aking total production cost o ang kabuuan ng mga nagastos ko sa buong period ng EDP ay 63,429 pesos. At dahil nga dito ay nagkaroon ako ng return on investment na 1.48%. Ang break-even point in weight naman nila ay 77.35 kilograms, habang ang break-even point in price naman ay 15,857.25 pesos. Kaya nga pala mababa ang aking ROI ay dahil maaga ko silang binenta at mababa ang kanilang timbang. Isa lang sa aking 4 na baboy ang umabot ng 99 kilograms, tapos nakaltasan pa ng 9 kilograms yung tatlo kasi nga 75 kilograms and below ang timbang. Ang average na nagastos ko nga pala sa isang baboy ay 15,857.25 pesos. Ang kanilang average weight naman ay 80.75 kg, habang ang average selling price naman nila ay 16,092.5 pesos. At ang average na tubo ko naman ay 235.25 pesos per hog. Sa aking cash flow naman, 7,000 pesos ang pauna kong puhunan para sa pre-activities at after ko mabili lahat ng kailangan ay nagkaroon ako ng ending balance na 160 pesos. Then, nagkaroon ako ng additional 55,000 peso infusion the following month. Naging sapat ito para sa gastusin ko from start to finish ng EDP ko. At nang nabenta ko na nga ang mga baboy ko ay nagkaroon ako ng ending balance na 64,413 pesos. After ko bayaran lahat ng nahingi ko sa aking nanay na 62,000 pesos ay nagkaroon ako ng ending balance na 2,413 pesos. May ilan akong problemang na-encounter sa pagsasagawa ko ng EDP. Una ay nung nakaranas ang isa kong baboy ng pagtatae. Sinolusyonan ko nga ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng gamot pati na din vitamins para hindi na ito maulit. Isa pang problema ay nung nakaranas kami ng sobrang init na panahon at nagkaroon ng posibilidad na ma-heat stroke ang mga baboy noong buwan ng Abril. Sinolusyonan ko nga ito sa pagpapaligo ng aking mga baboy 3 beses sa isang araw. Ang personal insight ko nga sa pag-aalaga ng baboy ay dapat ituring natin sila na parang mga anak, na dapat palagi nating minomonitor ang kalagayan nila para palagi din tayong handang ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Sa hinaharap nga ay pinaplano kong mag-alaga ulit ng 40 na baboy at i-apply lahat ng natutunan ko sa kinanda ko na EDP. Dito nga ay kailangan ko ng puhunan na 800,000 pesos dahil sa stocks pa lang both sa piglets at total feeds na need nila ay 659,400 na agad ang gastos. Tapos sa pagpapagawa naman ng sariling ulbo ay makakagastos ako ng 103,005 pesos. At sa other expenses naman tulad ng tubig ay makakagastos ako ng 7,184 pesos for a total of 769,689 pesos sa production cost. Per head ay expected ko na aabot sila ng at least 95 kilograms at balak ko silang ibenta ng 205 pesos per kilo. So ang possible na revenue ko sa kanila ay 779,000 pesos. At ang possible na net profit ay 9,311 pesos lang. Maliit pa ang possible na net profit ko sa first cycle dahil gumastos pa ako sa pagpapagawa ng sariling ulbo. Sa second cycle naman ay ang total expense ko na lang if mag-aalaga ulit ng 40 na baboy ay 666,584 pesos dahil wala na yung gastos sa pagpapagawa ng ulbo. Ganon ulit ang possible revenue ko pero this time, ang possible net profit ko na ay 112,416 pesos. Dahil nga sa EDP na ito ay nakagain ako ng first-hand experience sa pag-handle ng isang maliit na hog enterprise at natutunan ko kung paano mag-alaga ng baboy and kung ano ang mga kailangan dito. Knowledge na magagamit ko kapag nag-business din ako ng hog fattening sa future. Ang pinakamahalaga kong natutunan ay nalaman ko na sa world of business ay sobrang halaga ng careful planning at timing para maging successful ang enterprise.
na isang maling desisyon lang ay malaki ang impact sa business. Tulad ng mali kong desisyon na maagang magbenta ng baboy kahit wala pa sa tamang timbang dahil lang may buyer na, at nagresulta nga ito sa sobrang baba na kita. Yun lang po at maraming salamat sa pagsama sa akin. Nais kong pasalamatan ang sumusunod sa pagtulong sa akin sa proyekto kong ito.